So ayan mga kababayan at ito nga no, nakahanap po ng katapat ang mga congressman at ito nga si Attorney Rowena Guanzon. Talagang galit na galit po sa mga congressman, mga kababayan na sinasabi pa nga niya dito na ito raw ay mga tuta. Actually ay parang totoo naman. At ito namang isang congressman na talagang yan ang tinutumbok ngayon ni Attorney Rowena Guanzon. Ito ngang matandang paurong na congressman na si Puno, mga kababayan, na isa sa nagsabi doon po kay Congressman Kiko Barsaga na may something umano ito sa utak, mga kababayan. Pero nung sunagot po siya ni Congressman Kiko Barsaga, nagalit po ang matanda, mga kababayan. Dahil ang sagot naman ni Congressman Kiko Barsaga ay simpleng sabi lamang na di bali na kung may something sa utak basta't hindi lang magnanakaw. Mukhang nasaktan ata ang matandang paurong, mga kababayan, kaya galit na galit po. At yan na nga, ang nangyayari ngayon kay Congressman Kiko Barsaga ay sinususpindi po, mga kababayan, ng 2 buwan o 60 days po, mga kababayan. So ito na nga, si Attorney Rowena Guanzon talagang pumuputok po ang butse at galit na galit dito po sa mga congressman, mga kababayan. Ito nga ang video ating panoorin at para malaman po natin kung ano ang mga sinasabi po ni Attorney Rowena Guanzon dito po, mga kababayan. Ngayon, kayo dyan sa house, gusto nyo, ang miyembro nyo, parehas sa inyo mag-isip at parehas ang ugali sa inyo na nagtututa-tutaan lang kayo. Balikan natin yung complaint ni Congressman Puno ng Antipolo. Parang nagbabayad ba ako ng tax dyan? Somewhere in Rizal. Inunahan mo kasi, Congressman Puno. Sinabi mo na may something. Sinabi mo na may is unwell. Masama ang may katok si Kiko Barsaga. Sinagot ka na mabuti na yung may something kung may katok man ako, pero hindi ako magnanakaw kagaya nyo. Oh, ngayon, sinagot ka. Galit ka? What the fuck? Congressman Puno, you're already, how old are you? If you can't take it, don't dish it out. You can dish it out, but you can't take it? Fuck! Bakit hindi mo na lang yan tanggapin na ganyan na lang talaga yung bata ay Congressman Kiko? Hayaan niyo siya, matalo yan siya sa Cavite. Ang ganyan ang pag-aasal niya. Let his people decide whether he should return to Congress or not. Tama po. Bakit? May binasag ba siya dyan na gamit nyo sa loob? Kung kaya may misconduct siya? Nagbi-video lang naman siya dyan eh. Hindi ba karapatan niya yan? Na nagbi-video siyang sarili niya at nagkokomentaryo siya. Isa nga sa inyo dyan eh. Nanonood nga dyan ng ng sugal. Habang nagsisession nanonood ng sugal o mismong tumataya sa sugal. Oh. Kung sa tingin ninyo, mga congressman kayo dyan na majority, maliban dun sa 5 na nag-no vote, ay hindi tama yung asal niya. Bakit hindi nyo rin suriin dyan? May mga miyembro kayo dyan, mga congressman, na may mga kabet. Puta kayo nga dyan, may kabit eh. Ito nga si Kiko sinasabi lang magnanakaw si BBM. Ano masama kung ang congressman magsabi na magnanakaw ang presidente? Hindi ba yon part ng freedom of speech natin sa konstitusyon na siyang pinapatibay ng ating saligang batas? Yung iba nga sa inyo dyan nagsushort time sa Starlet Oh, wag nyo ako pipilitin ha. Puta kayo, ako chismosa din ako kuminsan Oh no! So ayan na nga, mga kababayan, at narinig nga po natin yung mga binitawang salita ni Attorney Rowena Guanzon na talagang galit na galit po siya dyan po sa mga tuta sa Kongreso. Actually, totoo naman po yan talaga na marami po dyan na mga pagkaano po, yung order sa kanila ay talagang gagawin po nila. Kasi nakinabang din po sila dyan, mga kababayan. Lalo na nga doon sa mga nangyayari po na nakawan sa pira ng bayan, yung
sa flood control lamang, di ba mga kababayan, at mismo ngang si Saldico na mismo ang kumanta nga kung sino po yung mga nakinabang doon po sa pera na bilyones po mga kababayan. So talagang galit po sila pagka mayroong bumanat doon po sa kanilang amo mga kababayan. At yung amo naman nila na ay hindi makatiis, talagang mag-order yan dyan na sa kanilang mga tauhan sa kongreso. Kung sino man po yung mga bumatikos po sa kanya, lalong-lalo na po kung andyan ka po sa house, ay talagang pagtutulungan ka po dyan mga kababayan. Yan po ang nangyayari ngayon kay Congressman Kiko Barsaga na talagang halos ilan lamang po yung kumampi sa kanya. Yung mga matitinong congressman lamang ang kumampi sa kanya. At talagang yung iba ay andoon po sa kanilang busing po mga kababayan. Dahil yun na nga, malaking pakinabang po nila. Dahil pagka may mga budget po, ay sigurado po na talagang paldo po ang mga yan mga kababayan. Pero yung bayan, yung mga distrito nila, ay kawawa po mga kababayan. Makita po natin sa ngayon, di ba? Kunting ulan lamang ay wala na. Lubog sa baha po. Marami pong lugar dyan ang kunting ulan lamang ay lumubog po sa baha. Dahil paano po yung pong budget para po dun sa project na flood control ay hindi po nakarating doon po sa talagang proyekto na gustong gawin. Kung hindi ay doon lamang po pumasok sa kanilang mga bulsa mga kabayan. Kung mayroon man pong nalabas, kukunti lamang po. Mapagawa man ng kunti para mayroon lamang pong maipakita, mapicturan. Pagkatapos doon ay iwanan na, hindi po matapos-tapos yung mga proyekto mga kababayan. Marami po tayo makikita dyan na mga proyekto. Mayroon naman pong ginawa pero talagang magagamit mo lang, ilang buwan lamang, sira na mga kababayan. Ganun po ngayon ang mga patakaran o kalakaran po ng gobyernong ito mga kababayan. Talagang pira ng bayan ay winawaldas lamang po nila. Hindi naman sila manghinayang dyan dahil hindi naman na pira yan. Pira po ng mga mamamayan yan. Mga tax po natin yan mga kababayan. Kaya talagang baliwala po sa kanila kahit milyon o bilyones pang ubusin po nila. Hindi po nila pinaghirapan yan eh. Talagang ganun po ang nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Yung mga iba dyan na nagtulog-tulogan, patuloy pa rin po sila na sumusuporta sa administrasyong ito. Pero yung mga taong gising na po mga kababayan, kung tingnan po natin dyan sa Kongreso, halos dati, marami po dyan, halos silang lahat po ay nakasuporta po dyan kay BBM. Pero sa ngayon po, mayroon na pong mga gising, mga kababayan. May mga bagong mga congressman dyan na gising po sila mga kababayan. At talagang gagawin po nila ay trabaho lamang po. At ang kanilang mga sinumpaang tungkulin ay kanilang gagampanan po mga kababayan. Kahit yung iba nga dyan ay hindi na po mabigyan pa ng budget dahil nga sa kinalaban po yung ating administrasyon mga kababayan, di ba? Ganun po ang kawalang hiya po ng administrasyon na ito. Hindi ka po pwede magsalita laban sa kanila kahit na mali na po ang kanilang ginagawa. Kapag magsalita ka po ay talagang mayroon po nagagawing aksyon laban sa iyo mga kabayan. Kung hindi ka po sisiraan, talagang ipapatudas ka po mga kababayan. Di ba mayroon pong isang kapitan na supporter po ng mga Duterte doon po sa Digos. O anong nangyari, di ba mga kababayan? Mismong live pa niya, binanatan po. O ganun na po ang gobyerno ngayon mga kababayan. Talagang ang buhay po ng tao ay wala nang halaga talaga. Buti pang ang aso may halaga pa. Pero ang buhay ng tao, wala na pong halaga sa kanila mga kababayan. Kaya dapat na po ay magising po tayo. Dito po sa nangyayari ngayon sa ating pong bayan mga kabayan na sobra na po ang abuso sa mga tao na nandyan po sa gobyerno. Tulad nga kay Atty. Guanzon, di ba?
patuloy po siya na lumalaban po dito po sa mga nangyayari ngayon sa ating pong gobyerno. Dati po siyang nasa gobyerno, di ba? Alam po niya yung mga nangyayari dyan sa gobyerno. Ngayon po ay nakikita po niya talaga na sobrang abuso. Yung mga dating mga administrasyon, mayroon namang ganun, mayroon namang mga corrupt, hindi naman nawala talaga itong corruption mga kababayan. Pero hindi katulad dito na talagang lantaran na po mga kababayan. At hindi lamang po milyon ang kanilang ninanakaw po sa bayan, kung hindi po ay bilyones na po mga kababayan. So sobrang laki po ng halaga talaga. Grabe na po mga kababayan. Kaya marami na po talaga ang umaalsa po dito po sa kanilang mga ginagawa na pang-abuso po, no. Kaya marami po sa ating mga kababayan ang sumisigaw po ng hustisya sa nangyayari po sa ating pong bayan. Dahil patuloy po na ganito po ang mangyayari, talagang lugmok na po ang ating pong bansang Pilipinas, at paano na po ang kinabukasan ng ating pong mga kapu-apuhan o mga anak, mga kababayan, na sa ngayon nga po ay naghihirap na nga po tayo dahil sa sobra na pong mahal yung mga bilihin, at ang mga sahod naman po ay hindi naman masyadong tumaas po mga kababayan. Patuloy na tumaas ang mga presyo po ng bilihin, pero ang sahod po ng tao ay nakatingga lamang po mga kababayan. So talagang mahirap po, no? Mahirap po lumaban talaga sa ngayon po mga kababayan. Lalo na pagka mayroon po tayong mga anak na nag-aaral, talagang mahirapan ka po mga kababayan. Hindi katulad dati na kahit na nasa trabaho na liburer ka lang, makapag-aral na po ang ating mga anak mga kababayan. Pero sa ngayon po, hindi ka po makakapag-aral sa yung mga anak mga kababayan. Kaya kawawa po, di ba? Kawawa din po yung mga anak natin na hindi makapag-aral. Dahil maranasan din po nila kung ano po ang naranasan po natin mga kababayan. Kaya buti na lang po may mga ganito po, no, katulad po ni Atty. Ruina Guanzon na lumalaban po sa gobyerno. Hindi po siya takot mga kababayan, di ba? Patuloy po niya binatikos itong gobyernong ito. Basta pag nakita po niya na mali po ang ginagawa mga kababayan. Actually, itong si Atty. Ruina Guanzon ay sumusuporta po ito kay Vice Lini Robredo mga kababayan. Pero hindi na po siya tumingin po sa kulay ngayon mga kababayan. Pagka mali ay mali po talaga. So, saludo po ako dito kay Atty. Ruina Guanzon mga kababayan. So kayo po mga kababayan, no, kung ano po yung mga komento o reaction po dito po, no, sa inyong napanood sa mga sinasabi po ni Atty. Ruina Guanzon, paki-comment lang po sa ating comment section mga kababayan. At hanggang dito lang po muna tayo sa ngayon sa ating mga kababayan dyan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga OFW, palagi lamang pong mag-iingat. Sana po tayo naroon. At see you po sa next video ko.